Working with Pao, it's very, very magaan po. What I appreciate the most is that he really listens. And may pagka-perfectionist din po kasi, kaya kahit kami dalawa doon kami nagkakasundo. Si Pao po, sobrang warm niya na tao eh. 'Di ba? As in, parang siya yung, ano ba? Mahilig siyang yumakap. Yun, isa sa natatanda ko sa kanya. Kasi siguro, I don't know, insecurities, mga questions, gusto niya ma-feel na parang kaya niyang ilathala or sabihin yung mga, or gawin yung mga gusto niyang sabihin sa set. Ayaw niya magkaroon ng restrictions para pag ginawa namin yung ganitong mga eksena, wala na siyang kahit anong block pa na naiisip sa isip niya or sa nakikita. Kaya siguro ganun siya. Nung unang script reading pa lang namin, siya yung pinaka-expressive. Nung mga workshop namin, siya yung sobrang dami sinasabi, siya yung pinaka-sobrang madaldal po talaga. Kaya pinaparamdam niya sa amin na parang sobrang open ako, huwag kayong mag-alala, safe kayo sa amin. Safe kayo sa akin. Ganun niya pinaramdam sa akin personally. Working with Pao, naging magaan din po kasi we love to communicate. Yun po yung isa sa mga importante rin sa akin when it comes to working with my co-actors and syempre like with the directors. Like communication talaga, like to fully understand and mag-grasp nyo talaga po yung isa't isa na in a way na yan, like yung sinabi po ni Cedric kanina, consensual, na malaking bagay po yun to actually build the characters better, the relationship of the characters po. Diba? Working with Pao, it's very, very magaan po. What I appreciate the most is that he really listens. And may pagka-perfectionist din po kasi, kaya kahit kami dalawa doon kami nagkakasundo na hindi kami titigil hanggat hindi maayos o hindi maganda yung ipapakita niya. Yun po yung pinaka na-appreciate ko, that he really listens sa co-actors niya, sa instructions ko. Pag hindi niya, for example, nakukuha, pipilitin niya, magtutulungan kami. So it's a very collaborative talaga na set. And na-appreciate ko na sobrang open niya sa amin nung nagsushoot po kami. Thank you. Ikaw naman. Same po, shocking. Pero siguro mas nangingibabaw po yung overwhelming na feeling, mixed emotions. Kasi unang-una sa lahat, I'm proud of it. I'm proud of the work that we did. At the same time, syempre meron akong mga reflection lang sa sarili ko po na like yun pala yung mga ginawa namin. Kasi may tendency ako na hindi ko po napapansin yung ginagawa ko while doing the scene. And then nakikita ko lang siya pag once na pinanood ko na po yung sarili ko. But I'm happy. I'm proud. I'm proud of what we did. Okay, no regrets. Oh? No regrets. No regrets po. Kasi lahat naman po yun, may mga natutunan kami lahat. So, and it's a journey na like one for the books. Sobrang one for the books. Okay, ikaw naman, Cedric. Ako po hindi na ako nagulat. Kasi alam ko na kung ilang beses namin itong ginawa. Tapos kung ilang oras namin itong ginawa, ilang beses namin ni-rehearse, pinag-usapan, ginastify, bakit kailangan gawin yung mga bagay-bagay. Siguro mas proud. Mas sobrang nakaka-proud kasi ako sa sarili ko, deep inside, wala akong nararamdaman na kahit anong negative. Masaya akong pinapanood siya. Okay. To be honest, nandito yung girlfriend ko, si Karen. To be honest po, masaya ako na may kinikilig ako. At napaproud ako na gano'n yung nararamdaman ko kasi ibig sabihin, unti-unti bumubukas yung mundo at mas nire-recognize natin kung ano ba talaga yung dynamics ng baging tao. So, ako wala po. Masaya ako pinapanood siya. Kinikilig ako talaga. And If I remember correctly, parang
bago namin shoot yun, of course, we talked about it and then I started to kind of block them. Pero I think mas binigyan ko sila ng space to meron lang ako mga requirements. O dito, pwesto dito, mas technical ako. And then, saka kami nag-usap, okay, ano yung pwede nating idagdag. So, malaking factor dun sa pottery love scene na binigyan ko ng freedom yung actors to move. Kasi ang instruction din, the cam operators also have to dance with them. Kung saan sila pupunta, the instruction was sundan. Eh dahil they were free to improvise, karamihan nung napanood ninyo, marami doon mga improvised movement ng actors. Like for example, yung shot na kumukuha si Joaquin dun sa yung hinihimas na yung pottery. That was you. That was just Cedric, feeling the mood, feeling the character, and then the cam ops danced with them. So kaya napaka-importante nung choreography, yung blocking, kasi even the cameras were moving with them. So yun yung naging I guess preparation before shooting that scene. Pero yeah, hindi po mahirap. Surprisingly, hindi po mahirap yung... Akala ko po mahirapan kami. Pero isa yun sa weirdly na bilis. Kasi game na game eh. Game na game sila, game na game yung everybody from the team. So, siguro yung pinaka inalagaan talaga lang namin is since medyo outdoor siya, we made sure that, hindi sila makikita whatsoever. We covered somehow yung mga na yon dahil medyo labas kasi medyo nasa vulnerable state yung mga actors. So we made sure that they were protected. We succeeded naman in that area. Salamat po. Yan. Ayan. Kaya Cedric at saka kay Miggy. Siyempre, during execution na, ano yung naramdaman niya, lalo na si Cedric habang pinapahit yung putik sa katawan nila. Miggy sa ni Pao. Gusto ko lang po talaga silang dumihan kasi ang kikinis itong dalawa. Hindi. Hindi nga, kanina, katulad na sinabi ko po kanina, sobrang collaborative po kasi ng set namin. Tapos, welcome po ni Ivan yung mga inputs namin. So, totoo po yun. Si Ivan, yung ginagawa namin yung mga threesome scenes, yung mga sex scenes, talagang binablock lang niya kami. Ito kayo dapat sa ganitong points, ganitong. Tapos kami na po yung gumalaw. Kami na po yung bahala kung paano namin nahagurin yung isa't isa, paano namin mamahalin yung isa't isa. Tingin ko po, sobrang nandun kami sa zone. Talaga para magawa namin at ma-justify namin yung eksena. Kaya hindi na kami nahirapan at ginamit namin yung tools sa paligid namin. And para sa akin, kung bibigyan ko ba ng meaning bakit kailangan kong pahiran sila ng putik. Siguro po, para maging vulnerable sila as a person doon sa film. Kasi parang masyado nila iniisip yung sarili nila to the point hindi sila nagkakasundo. So, go with the flow. Lang kayo, tawag dito, dahil sa pagtulong ko rin sa relationship nila. So, ayun, parang ako bahala sa inyo. Parang yun na rin siya yung representation sa akin ng huwag kayong mag-alala sa gagawin ko sa inyo. Parang yun. So, totoo yun. Kahit yung paghawak, yung parang phallic symbol na yung yung clay na parang phallic symbol. Lahat yun. Pati yung pagpahid, lahat siya hindi sa amin sinabi ni Direk Ivan na kailangan namin gawin. Pero yun, sobrang free-flowing lang kami lahat. Miggy? While shooting po yung sa pottery scene, it looks sexy pero it's sobrang messy. Yun yung... Wala bandiri pa. Yeah, I mean, makalat po talaga siya literal. So parang, at the same time, so since ginagawa na po namin yun, might as well enjoy na lang namin yung proseso. Parang it's a worry-free set. Kasi wala na po kaming time para mag-worry kasi ang dami pa namin kailangan gawin, and at the same time, wala naman kaming kailangang isipin na problema pa since after
after every take nga po, we ask each other, okay ka lang? Okay ka lang ba? Gusto mo ng water? And nakaabang po sa amin lahat ng staff and crew na ready silang magbigay ng towel, ng robe, na once na nag-cut siya, lalagyan po nila kami kagad and they come running. Yun po yung, parang sabi ko, grabe, thank you guys. Thank you, Elo, Fatima, everyone, sila Yes, Yani, sila Miss Jen, thank you. Actually, sila na po yung nababother sa amin kasi minsan, naglalakad na kami minsan na parang, uy, wala na pala tayong towel. Oh, ito yung towel. So parang ayun, kasi ganun ka, walang judgment yung set. Sobrang healthy po yung set namin. Kaya sobrang thankful po talaga ako sa staff and crew namin sa prom. Kasi